Okay, let's sing this song. What song? I sing the mighty power, or I shall see the king. Okay, I shall see the king. Okay, let's sing. Where the angels sing, I shall see the King someday. And better land on the golden strand, and the King never strayed. I shall see the King, and forever endless praises sing. Calvary, Jesus died for me. The kingdom of a land of song in the glory come where it never comes on night. May the Lord once say, I shall ever reign in the Lord light of life. I shall see the King and the terror in the place of there's all my I shall see the King. Amen. Andito na po si Brother Rafi. Ibigay po natin sa kanya ang opening prayer. Brother Rafi, opening prayer po. Nakamute po yata. Paki-unmute po. Okay, let us kneel down and let us pray. Our most gracious Heavenly Father, we say thank you for all the blessings you've given to us that we reach this time that we can worship you right now. You may able to bless every one of us who are joining this Zoom meeting, that we can understand the thing to discuss and open our hearts and mind through the guidance of your Holy Spirit. As we continue, especially those people who are trying to join, give us a proper signal and join us, ascend the thousands angels to be with us tonight. That's all we ask in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. 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 Magandang gabi po sa lahat, no? Happy midweek po, everyone. Kahit medyo konti lang tayo ngayon kasi yung ibang kapatiran natin is affected po sila sa bagyo. Babasahin ko po, bago ko po basahin ang sequence ng program, meron po muna akong babasahin sa Psalms 133 verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity.
Sa gabing ito, akin pong babasahin ang mga participants ng ating programa. Your presider name si Elaine Fronda. Ang ating chorister is ano na lang po to kasi yung na-assign is on duty pa kaya binigyan natin sa Pistanyo family. Opening prayer, Brother Rafi Kibo. Experience po, voluntary. Luzon, Visayas, Mindanao. I think ilan lang tayo dito. Baka meron pong gustong mag-experience bago po ang ating special song na ibibigay ng Pistanyo family pa rin po. Luzon, Visayas, Mindanao. Volunteer po. Kasi pag Badong, marinig po ba kami dyan? Mag-experience kami. yes po. Sige po. Okay. Umuulan kasi dito. Affected rin kami dito sa Bagyo, mga kapatid. So, pagpakasakali lang, baka marinig pa rin ninyo dyan. Malinaw pa naman dyan, Sister En? Yes po, malinaw po. Ang experience po namin dito, mga kapatid, nung pong Sabado, doon po sa isang church sa Alicia, mga siguro, kung di ako nagkamali, mga 3 beses na kami nakabalik doon. Doon usap-usap, maganda yung pakitungo ng mga tao doon sa amin. Pati na yung mga elder, maganda naman yung binibigyan ng part yung mga bata na mag sila sa hapon, makapag-special song. O maganda yun, maganda yung banding namin doon. So wala, unexpected namin yung nangyari sa amin nung Sabado kasi nung Sabado ay bumalik kami doon kasi mayroon kaming ini-studyhan doon na isang doon lang sa bahay nila, isang kapatid, isang babae. So nung pumunta kami doon nung Sabado, bigla na lang may nakauna na sa amin doon, yung pastor pala, yung sub ng district pastor. Kasi yung district pastor, nandun sa Manila, nag-aaral, yung si Karen. Dumating pala yung sub niya ng district pastor, pumunta doon. Nung pumunta doon, wala lang kami kasi maganda man yung pakitungo sa amin doon. Parang magkakapatid lang talaga. Pinagpipray pa kami. Nung pumunta kami doon, masama na pala yung tingin ng pastor. Nung pagkatanghali, mga kapatid, bigla kaming yung pala sa pa lang, sa announcement pa lang, pinaalam na sa amin na kakausapin daw kami. Sabi, ba't tayo kakausapin? No, so pagkatapos namin kumain, sabi namin, sige mamaya na lang pagkatapos namin kumain. So pagkatapos namin kumain, isinalang kami doon sa korte nila. Nandun yung pastor na fresh graduate, bagong graduate pa, napakayabang na tao. Parang alam niya yata yung lahat. Parang pinapunta kami doon sa doon sa korte niya. Nandun yung mga elder nila. Punta namin doon, kotinda kami, wala kaming kamalay-malay. Pinagalitan kami doon. Bigla kaming pinagalitan. Ano-ano lang na mga akusasyon binigay sa amin na kami daw ang dahilan kung bakit hindi na-promote yung district pastor. Marami siyang akusasyon. Sumagot din kami, mga kapatid. Hindi lang kami ang dahilan na hindi siya na-promote. Hindi siya na-promote dahil mayroong sa kanya dito. Kaya marami kaming doon, nakapagsagot din kami. At saka yung pastor, sabi niya, ayaw ko na makik-argue sa inyo. Ayaw ko makipag-argue. Tanggapin na lang ninyo ito na hindi kayo dito pwede bumalik. Magdala kayo ng clearance galing sa mission. Pinakukuha kami ng clearance sa mission. Hindi kayo welcome dito hanggat hindi kayo nakadala ng clearance. Kaya sinabihan namin, Pastor, saan mo ba kinuha yung palisin na yan na ang mga taong nagsisimba ay paalisin mo? Hindi naman yata yung ugali ni Kristo. Siya, paugali-ugali kayo ni Kristo, pero ang pakay nyo dito, kayo? Hinahinay sa Tagalog rin? Unti-unti kayong pinitreat sa mga kapatiran dito. Kaya ang daming pinagalitan kami doon, mga kapatid. Pero kaya lang siguro baka makabalik pa kami doon. So yun ang nangyari sa amin, mga kapatid. Kaya minsan dapat tayo palaging handa kaya hindi natin alam pala. Minsan pagalitan tayo, pahiya tayo, mga kapatid. So yun lang, mga kapatid. Marami pong salamat. Glory to God po. Okay, thank you po, Brother Go. Baka meron pa pong ibang experience dyan. Luzon, Visayas.
Ay, taga Visayas sila dito. Mukhang wala yatang signal sa Visayas eh. Hello po, Yes po. Sir Ian. Yes po. Ah, meron po akong testimony. Maiksi lang Sige po. po. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy midweek, mga kapatid. Tayo ngayon ay nakaranas ng mga tinatawag na bagyo. At ang iba sa atin ay apektado talaga. So, bilang testimony mga kapatid dito sa Luzon, bagamat ito ay na-post ko na nung nung Friday, na merong bisita tayo na mula sa Mother Church. Isang bago siya naging member ng Seventh-day Adventist Church ay dating pastor po siya sa Born Again. Nung naging Seventh-day Adventist siya, naging elder siya sa Seventh-day Adventist at naging layman din po siya. At nung kami nagsama-sama ni Brother Rippy ay aming napuntahan sama sa iba pang mga kapatiran at na-meet din ito ni Brother Glenn. Brother Glenn, si Brother John Diamante, yung doon sa Patula SDA Church. Okay. So, dumalo talaga siya doon dito sa First Sabbath namin sa Luzon. Marami na rin siyang alam mga kapatid sa ating study. Alam na rin niya ang Shepherd's Rod, alam niya ang association, alam niya si Brother Victor Hotef, pero hindi siya prejudice. Nung panahon nga na nagsimba kami doon sa kanilang church, pinipersecute po kami, pero siya po ang isa sa tumatayo kahit siya ay elder. Tatlong elder sila pero pangatlo siyang elder. Ang first elder ay talagang napaka-prejudice po. Binabawalan kaming magsalita pero siya ay ang kanyang pamilya ay nagdepensa. Sabi niya na bakit ninyo binabawalan sila, na salita naman ng Panginoon ang dala nila at hindi naman sila lumalabas. Hindi naman hinusgahan na Babylon ang Seventh-day Adventist Church. So mula noon, kinanda ka namin siya ng Bible study kasama ni Brother Rippy. Kami nagkatulong-tulong, Sister Nelia, Brother John Orsal at iba pang mga kapatiran. At nagkaroon ng mga series study sa kanya. Kaya ating ipanalangin itong kapatid na ito, si Brother John Diamante, dahil nung nagsimba siya dito sa First Sabbath, na nagkausap kami kasama nila Brad Bilmer, dahil nag-present din ng mga study tayo at nagkaroon ng arrangement na Brother Glenn pupunta doon sa bahay ni Brother John Diamante at magkandak pa ng dagdag na series study. At si Brad Bilmer ay isang kasama nating BOT sa Union. At ating ipanalangin na ito'y ma-materialize dahil kuwan po ito. Hindi siya prejudice na kapatid. Siya ang nagdidepensa. Kahit alam na niya tayo na dibidyan. Sabi pa nga niya na bakit takot kayo na kung meron tayong dalang katotohanan, bakit takot tayo sa Davidyan? Ibig sabihin ang Davidyan ay mas matindi ang kanilang katotohanan dala. So panalangin natin itong kapatid na ito dahil hindi naman siya negative kundi
positive siya sa mensahe at ating suportahan sa pamagitan ng mga panalangin dahil wala pong imposible sa Panginoon dahil kahit alam na niya ang ating mensahe, hindi pa rin siya natitinag, nagpatuloy pa rin siya sa pakikinig. Maraming salamat po. Okay, thank you po, Brother Charlie. Wala na po sigurong mag-experience, no? Meron pa ba? Luzon. Wala yatang Visayas eh. Baka meron pa, Mindanao. Hello po. Yes po. Pwede po ba? Brother Sige Marshall. po. Brother Marshall. Dali. Medyo gusto kong magsalita kasi nakalabas ako nitong holiday at saka wala akong kausap kaya gusto kong sa inyo ako Mag-share. makipag-usap. Thank you. Maraming salamat at na hindi ko na yung kanina. Sige, mag-testimony lang ako kasi baka medyo matagalan ako. Ang nangyari kasi alam nyo kasi yung kalagayan namin magpamilya ay separated kami mga bata at saka kami mag-asawa kaya nagpasalamat ako na sa tagal ng panahon naligawan ko yung asawa ko. Naging silensyo nung sinabihan ko na pasyalan ko ngayong holiday ay naging tahimik kaya pinuntahan ko na kahit ang motor ko ay pure na matagal pero lumilipat pa rin. Nakarating ako doon ang sa kanila kasi yung mga Tunity, hindi ko alam yung kung saan nila na-adapt yung nila pero Tunity kaya ang gusto kong i-share ay nung nakipag-worship ako doon sa Sabat sa kanila ay wala akong maalala nung nandoon ako na 3 years na nandoon ako na ganun yung naunawaan ko na pananampalataya nila. Kasi Tunity sila yung nag-cleansing yung mga pasyente nila ay yung mga may cancer, may mga good, may mga heart problems. Kaya ang simbahan nila doon ay maganda at saka medyo malayo sa barangay, malapit sa ilog. Ngayon yung nabigla ako kasi nung nag-usap kasi interesado yung yung si Boy Romero na siya yung doon parang pinakamataas doon. Nagulat ako nung lumapit siya sa akin sa tanghali ay nasabi niya yung mga matagal kami nag-uusap. Doon ko na lang ngayon, nung Sabat ko nalaman na yung fourth angel din pala na ascending from the east na angel sa Revelation, hindi ko alam matandaan yun kung saan yun, ay ganun din parang magkaparehas din pala yung pananampalataya na yung mga napapakinggan ko sa presentation ni Pastor Glenn ay parang approve naman siya na yun ang parang nag-usap kami na parehas din yung yung kaya lang hindi ko nababanggit yung tungkol sa Trinity at saka kasi alam kong Trinity nga sila eh. Pero yung mga napapakinggan ko na katotohanan kay Brother Glenn parang approve naman siya na ganun din yung yung paniniwala niya kaya nagtataka ako. Kaya tahimik na lang ako eh. Hindi ko alam, confused ako kung anong magandang gawin ko kaya parang sinusubaybayan ko lang at saka binibigay ko yung mga gusto kong ibigay magkaayos naman kami, binigyan ako ng uling yung charcoal na panggamot ko lang sa psoriasis ko
baka mas maganda yung charcoal na gamitin mo doon sa, kasi nabanggit ko yung ano, yung mga, nabanggit niya yung problema niya, nabanggit ko yung problema ko. Ay nasabi niya, ito maganda itong charcoal kasi ang psoriasis na yan ay sa dugo yan, lumalabas sa mga sakit sa dugo mo yan, lumalabas sa labas, kaya baka ito ang bagay kung hindi kaya ng ano yung mga iniinom mo na bayabas at saka ano mga Herbal. turmeric ay subukan mo itong ano yung charcoal kasi pwede niyang absorbin diyan sa labas din yan, kaya ay salamat. Yun mga natunan ko ay naalam ko na yung mga napapakinggan ko sa Revelation at saka ano, yun lang hindi ko na kahit yung ano yung stone from the mountain, cut from the mountain without hands ay parang approved din pala na ano, hindi yun second coming yung sa kanila, kaya nagtaka ako, kaya tahimik na lang ako nung ano kasi hindi naman ganito yung napakinggan ko sa kanila, kaya parang may na-adapt yata nila yung mga mga ibang naisisin ko kaya o ano, kasi naisisin ko din sa kanila yung mga presentation, pero iwan ko, pero hindi ko lang alam, baka ganun din talaga yung pananampalataya nila na hindi ko naintindihan noon, pero ang ano talaga sa kanila, kasi yun nga ang ano, yung hidwa namin sa miss ko, kaya sipalit kami kasi tunity ang ano niya, at saka yung parang makaya nila sa paggawa, hindi may ano ba, may parang may prejudice ako pa rin sa paniniwala ng misis ko, pero hindi ko masabi kasi kaya nga siya pumiwalay sa akin, kasi kung baka sobrahan ko baka hindi niya didinggin yung ligaw ko, kaya hinayaan ko na lang na ano, masaya sa loob at saka umalis nung linggo para walang masabi, at saka alam nilang hindi, medyo malamig ako ngayon, hindi kagaya noon na pag may kunting antay sa gusto ko parang ano, galit ako, kaya tahimik na lang ako, tapos nagpakalma hanggang umalis ako na nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakapunta ako doon sa worship at saka sa misis ko, at saka lahat ay kahit papaano ay nakalipad yung parang lumang kabayo na motor ko, nakapunta pa rin doon sa Ilocos Sur, na from Benguet hanggang doon sa Ilocos Sur, na ano, nalampasan niya lahat yung mga Toyota Kangkis yata. Pasalamat ako na nandito ako, at saka nakasama niyo kahit hindi ako gusto kong sumama kanina, nagka-problema yung pag login ko. Kaya salamat, at may share ko na naranasan ko nung holiday ay matagal na siparit kami na nakaligaw ako, at saka nakapasyal ako doon sa family ko doon, na parang medyo aakyat yata sila ngayong week o next week. Ay sa panalangin niyo ay maraming salamat po mga kapatid. Amen. 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 Amen po. Amen, Brad. Dapat dinalhan ng bulaklak sana. Next time. Brother, Binigyan nila ako ng oregano at saka ano, wala, ang pasalubong ko lang sa kanila doon ay ano, yung mga gulay, prutas. Pero bumalik ako na binigyan nila ako ng bayabas, dahon ng bayabas, avocado at saka oregano at saka makahiyain. Thank you, yun ang ano. Amen. Amen. Amen po. Amen, Brother Marshall. Sa pagpatuloy po ng ating programa, at bago po natin ibigay sa ating speaker, si Brother Glenn Pestaño po, ibigay po muna natin ang special song sa Pestaño family din po. Okay.
Ito po yung kanta, We Will Serve the Lord. As a family, we decided to serve the Lord, even it's in hardship. Amen po. Marinig po ba, mga kapatid? Yes Yes, po. Brad. Okay. Again, it's We will serve the Lord, even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Amen. Okay, so it will take a decision of a family to serve the Lord. You know, pag ang isang bahagi po ng pamilya ay hindi o labag doon sa decision as family, then we will not be successful, ano? Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na all our family should be serving the Lord. Now tonight, magandang gabi po sa lahat at bagamat nakakaranas po ng bagyong Pilipinas ngayon ay
Pasalamat tayo sa Panginoon na nandito po tayo upang sariwain po ang salita ng Panginoon na siyang magbibigay rin po sa atin ng kalakasan. We are following actually the reading of 1 TG, and we are now in 18. TG number 18. At nais ko pong i-share sa inyo at actually nag-try po tayo na dahil wala po tayong translation or translated Shepherd's Rod in Tagalog or Filipino, we are starting actually, I've started it before noon pa, but it was not actually online, ano? But I'd like to introduce if anyone who would like to be a part of this work as well, that you can read, and if there's some typological error or whatever translation, mga kapatid, ay pwede po nating pagtulong-tulungan, ano? Dahil ito po ay gawain ng Panginoon, and we need really to be united in one purpose. We have one purpose, that this message will be brought to the mother, to the ministry or to the church. And so actually it will be accessible through online, yung Shepherd's Rod literature in Tagalog. So I have started this one, mga kapatid, at kung mayroon po kayong ibang mga yung sa ating translation department, mga kapatid, ay we can collaborate with this, and it could add actually para po sa ating makabuo po tayo ng mga Tagalog na literature. At ito po ay makita po ninyo ang 1TG 18, The End of Human Idols and Their Worshippers. Okay? So ito po ay nakatagalog na po, naka-translate na po siya. So you can access this one online. And if you want the Shepherd's Rod, Volume 1, you have already there. Dito po sa gilid ng kuha na ito, mayroon po 3 linya. At actually, if you want the link for this, actually I've shared it to our leaders as well, the ministerial department. For those brethren who wants to avail or to look at this, kahit hindi po perfecto ano po, kasi hindi po tayo naman Tagalog, but I'm trying my best that we could provide a translation in our Tagalog language or Filipino. So we have already Shepherd's Rod Volume 1. So if you can click that one, and then you have there the Tagalog version of the Shepherd's Rod. Okay, so you have, and then Shepherd Rod Volume 2. Okay, you have there, and we can help together, mga kapatid, ano, kung sa ating translation department, mga kapatid, ay this is not to override your duty, but this is to help the propagation of the Shepherd's Rod into Tagalog. And we need really to have a publication. Right now, it's online. So that's why even without our presence, we can lay seeds the church through virtual, mga kapatid. Ang tracks po natin, I have already started the tracks number 1. Okay? So you have there the tracks, ano pong content niya, katulad ng track number 1, we have 53 pages. So these are now actually starting to be translated. So ipanalangin po natin, mga kapatid, na mabuo po itong lahat ng mga Shepherd's Rod. Ang Jezreel letter po ay, dahil ito po ay naumpisahan po natin sa Pasita, now we are reading the timely greetings and then the Jezreel letters, kaya yung na-translate ko po na Tagalog sa presentation ko every Thursday po, mga kapatid, ay nilagay ko na rin po dito. So dual po siya. So at least we have already the translation of this literature, na bagamat hindi po siya perfecto na talagang Tagalog, but we are trying to do this. So these are actually the Jezreel letter, mga kapatid. Ito po yung ginawa natin na every Thursday we are reading in Tagalog and English. So I have put the titles there. So mayroon po siyang
mga karagdagang title, ginamit ko po yan sa ating mga series of reading sa Pasita Group po para ma-involve po sila at mag-grow din po sila sa knowledge in the present truth. So yan po yung mga kapatid yung you can access this one para po mapatuloy po natin ang pagbabasa po ng Shepherd's Rod into our own dialect. Okay? So you have 1TG 18. So you can browse this one. Okay, 1TG 18. So you can see this one, the end of human idols and their worshippers. Just click this one and then you can find it that you have the translation of the Tagalog. So ngunit ngayon hindi po natin maubos ito. It's actually a long reading. So I actually summarize all of this presentation, mga kapatid, para po magkaroon po tayo ng glimpse of what had been written by Victor Hortef in this part of the message. Okay, ito po yung ating translation. Okay, so message natin ngayong gabi, mga kapatid, this is just 10 pages, 10 slides, para po mapaiksi po natin ang ating mensahe this evening, na kung saan ay the end of human idols and their worshippers. And sub-theme is the only peace of mind is in complete trust in God and His enduring truth. So ito po yung presentation na ito ay Tagalog-English na po siya. And bago po tayo manalangin, we have this short meditation as it was actually brought about by the 1TG 18. Ito po yung introduction niya. Hindi ko po siya binuo. Okay, you can read for your own selves the 1TG 18. It is not safe for us to linger in contemplating the advantages to be gained by yielding to Satan's suggestion. Alam natin, mga kapatid, na kung kay Satanas na suggestion po talaga yan ay mapapalayo po talaga tayo. Kaya reflect on this point that sin is deceitful and blinding. Ito po ay makapabulag. At yun po ang karamihan sa ating mga kapatiran sa iglesia ay nabulagan po because there is what we call the advantages that they have rejected or they are not personally searching for the truth. The only safe path is to trust in God and avoid the territory of temptation. So ito po yung pag-temptasyon po at alam natin na ito po ay makapagdulot sa atin na palayo sa Diyos, then we need not yield to it. Huwag po tayong papasok sa isang territory na hindi na po sa Diyos. So pray that we may recognize the danger of sin and the assurance from God that He will not allow us to be tempted beyond what we can bear. So God is actually faithful to save us, na hindi niya po pinapaintulutan na tayo po ay mapariwara, kundi bagkus ay ayon po doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13 na hinayaan o pinaintulutan po ng Diyos na pumasok or mayroong mga pagsubok na dumarating sa atin. Ngunit He will also make a way for an escape because He will give you the power. Kaya hilingin natin sa Diyos, mga kapatid, ang kapangyarihan ng pagkaunawa sa Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin bago po tayo magpatuloy sa maiksi nating pag-aaral. Dakila at mabagin po namin ang Diyos na makapangyarihan. Kami po ay nagpapailan lang ng aming samutin sa inyo papasalamat na we are brought together online, together to listen to your voice, O God. Kaya magsalita po kayo, Panginoon, sa pamagitan po ng mga kasulatan namin pong babasahin na ito po ay magbibigay sa amin ng kagalakan, ng katibayan sa aming mga pananampalataya na bagamat dumaranas po kami ng mga pagsubok, especially sa mga nakakaranas ngayon ng bagyo po sa Pilipinas, nawa ang katahimikan, kapayapaan ang siyang manaig sa aming mga puso't isipan na kami ay magtiwala lamang sa inyo na you have allowed these things to happen because
you want us to claim the promises that even though amidst the trials and typhoons, you are there. Your helping hand will be ready to help each one of us. Thank you so much that you will speak to us tonight. We pray in the loving name of Jesus. Amen. Okay. So dito po tayo mga kapatid sa ating patuloy na pag-aaral po na kung saan ay actually kanina ay tinawagan po ako ni Sister Nympha at medyo mayroon lang pong emergency sa kanya. Kaya minadali ko rin po na magkaroon ng maiksing pag-aaral sa gabing ito. Buti nga po medyo 1 hour, 2 hours before ay nakapag-message po siya sa akin na hindi po siya pwede. Kaya nga po ay talagang nag-try po tayo na mabigyan po ito ng pansin na magkaroon maiksi na pag-aaral, especially po dito sa tinatawag nating purification. Dahil darating po na on that day, sabi po rito sa talata, sa Zechariah chapter 13 verses 1 and 2, at alam natin mga kapatid, this is a contention among Davidians that they believe, some of the Davidians believe that this fountain or the fountain in Zechariah 47 had been opened. But Ezekiel 47, what I mean, Zechariah 13 is drawing us into a truth that tells us that this fountain will be opened when David or the house of David will be in existence. Ngunit mga kapatid, dito sa ating pag-aaral, the end of human idolatry. Ang idolatry, mga kapatid, alam natin na it could be idolize a person or things that will separate us from God. Na ito po ay nagpapalayo sa atin sa ating Panginoon. At sa Kanya lamang dapat tayo nakatuon mga kapatid. That's why mayroon pong mensahe na ibinalik po ng Panginoon na ito po ay dinala noong 1888 that Christ our righteousness na atin pong tinitiyak na wala po tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. So, it is actually Christ our righteousness that will make it possible that we can arrive to the time when David or the house of David will be in existence. So there will be a time of cleansing mga kapatid ayon po sa babasahin po natin sa 1 TG 18. Now on that day refers to the time of the great mourning in Jerusalem. Na yan po ay mabasa natin sa Zechariah chapter 12 verse 11 to 14. Na kung saan itong buong background, there will be a purification in the church. So before the existence of the house of David, there will be what? Mourning in Jerusalem because of the Ezekiel 9. Okay? So yan po mga kapatid, yung cleansing takes place after the mourning and repentance of God's people. So yan po mga kapatid, yung naisaad po doon sa Zechariah chapter 12, na kung ating buong basahin ng verses 3 to 8, it talks about the stone that is a burdensome stone to all people. And those who are weak among God's people at that time will become what? Like David. And the house of David will be as God. And so that will be the end of human idolatry, mga kapatid, because we will be praising and we will be trusting the Lord alone. No one should be trusted. Only God is to be trusted, mga kapatid. Kaya sabi po rito, the fountain will be open for sin and uncleanness, a symbol of forgiveness and restoration. Yan po ang mabasa natin sa 1 TG 18 na kung saan ay nilalatag po dito ang katotohanan na mayroon pong mga pangyayari. Before the purification, there will be what? Mayroon pong paglilinis sa iglesia
At bago ng paglilinis na yan, may pagsisiliyo pa po mga kapatid. So, two truths revealed in Zechariah 13 verses 1 and 2. The house of David must exist before the fountain is open. Ito mga kapatid yung nagpa-open sa akin dahil during the time when I received this message, I was in Antique and I was then a church pastor at the same time, elder of the church. And I found out the message and they have started an association there and they want me to be the executive secretary. And I was then as an executive secretary at that time. Ngunit mga kapatid, nung nabasahan ko po yung Zechariah chapter 13, ay sabi ko, because they believe that the fountain in Ezekiel 47 is already open and it is eastward. And they are promoting that the headquarters is moving eastward. Kaya mag-establish po sila ng headquarters sa Pilipinas. And so that was the turning point where I looked for the original. At yung po mga kapatid, nag-scroll ako sa Google at natagpuan ko mga kapatid na mayroon pong mga Davidian dyan sa Baisa. And that was the time when I visited Baisa. And I found out I started to share in the church, and Brother Billmore found me. And then he invited me to attend. And so that's the start mga kapatid. Na this belief na the fountain is open, I will be open actually when the house of David will exist. So mag-exist muna po mga kapatid yung house of David. Wala pa naman po ngayon. Kaya masasabi po natin mga kapatid, ang tunay na mga Davidian ay wala pa po. Okay? The true Davidian will exist when they are already purified. And when that time comes, the fountain will be open for sin and uncleanness, mga kapatid. Na kung saan ay it will demonstrate the restoration of Christ's kingdom and His leadership over to His people. Na ipagkaloob niya po yung kanyang kaharian. Na kung saan yan po ang sinabi sa Daniel chapter 2 verse 44. Na kung saan in the days of these kings shall the God of heaven establish a kingdom and it will not be left to other people, but it will be given to His saints sa kanyang mga banal, mga kapatid. So cleansing begins with what? Removing the names of human idols from the land. Yan po mga kapatid yung mangyayari dito. Na there will be removal of the names na kung saan ay talagang purification po ito. God will purify His people and eliminating false prophets and undergo yung mga unclean spirits, mga kapatid. So there is a purification. This is truly a revival and reformation for His church. Okay? So yan po mga kapatid yung mga nais ng Panginoon na tapusin yung Diyos-Diyosan ng tao. Na kung saan ay mayroon po talagang Diyos-Diyosan ng tao. Ano po? Maari na ito po ay tao or mga bagay na magpalayo po at mag-divert ng ating attention towards or against God, mga kapatid. So ito po yung mga mangyayari na atin ma-identify kung sino po at ano ito. Ano po yung mga idols? Who are the idols in our time? According to Zechariah chapter 10 and 13 and 2, idols are people who are exalted and blindly followed by lay members. Ito po ay nakikita natin mga kapatid na kung ano pong sabi ng pastor, ayun po ay sinusundan na lang kahit hindi na po inaalam yung katotohanan, they just follow. Yan po yung tinatawag na idolization. Okay? Yung pag-idol mga kapatid, hindi po yung yes, they have heard the message from us and they follow.
it doesn't mean that they are idolizing us. Yung idolizing or tinatawag na idol dito mga kapatid, katulad po ng mga priests and scribes and Pharisees in the time of Christ. Yan po yung mga idolizing people. Na kung saan ay those who worship the idols are those who rely on human interpretation. Yan po pala mga kapatid ang sinasabi sa inspiration na idolizing. Ano? Hindi po yung they are respecting you, they are calling you names, na kung saan ay they have this, they believe. Yes, because they have heard the truth from you. And so they follow and they are actually respecting you. So that's actually other side of the coin where idol is not as that. Na minsan mga kapatid yung appreciation ng tao, yung respect ng tao could not be what we call tinatawag na way or matawag din natin na pan po yun idolization. Ang idol po na sinasabi po rito sa 1 TG18 are those people who are controlling even the interpretation, even the investigation of the truth, that they don't want that people learn and read. Kaya ano pong nangyayari sa mga binabasa po natin o mga tracts na dinidistribute natin? Naranasan po namin dito sa Thailand mga kapatid na pagkatapos na ma-share o maibigay po yung mga tracts na yun, anong ginagawa ng pastor? They gather them and they what? They thrown it away. So it's a waste, mga kapatid. Kaya we need to strategize. Kaya ang online, mga kapatid, could be one of the methods na hindi po makuan kagad kasi individual po natin ma-share ito. Kaya kung mayroon na po tayong Shepherd's Rod na Tagalog, then we can share the link and then they don't have the reason why they don't read. Di po ba? So, in order to siege the city, we need to have what we call this, yung battering ram. Yung battering ram na yan, yung talagang mensahe na magbubukas na kung saan ay dapat po ang kanyang worker din, mga workers ay magkakaisa po sa isang tuntunin. Okay? Ang sabi pa po rito, ang mangyayari po, the removal of the prophets, of false prophet and unclean spirits. Na ito po ay talagang namamalagi. Ano po? Bagamat sabihin natin na tayo po ay nasa reformatory movement, but yet there are still Satan or Achan in the camp. So false prophets will be rejected even by their own parents. They will no longer wear rough garments to pretend to be prophets. Those who once exalted themselves will be what? Ashamed in the light of truth. Yan po mga kapatid, ngayon may mga Adventist na naging naging Katoliko. So they left the faith and joined with those opposition. Kaya dahil hindi po nila natanggap or hindi po sila tumanggap ng mensahe na kung saan ito po ang nagpa-purify ng ating kaluluwa. Dahil yung sanctification, mga kapatid, is a process of which the truth is actually shared and revealed to an individual. And it is God that makes it able, that He is calling for servants in these last days. That's why those who are standing idle in the marketplace are called or were called by God to serve in the last hour. So the foolish prophet follow their own spirit. They proclaim peace, peace, when there is no peace. God will remove their false protections and cause them into ruin. Yan po mga kapatid ang mangyayari. Na ang punto po rito, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang mga kapatid hindi sa tao, kundi nandyan lamang po sa paglilinis at pagsunod
ang pagsunod po natin mga kapatid, it is actually the power of God that enable us to obey. Because human being as we are prone to what? To do evil. That's our nature. But yet, praise to God because He has given us that opportunity to have the righteousness of Christ. Yan po yung Christ, our righteousness. That's why itinataas po natin ang pangalan ng ating Panginoon because He is the only one who is able to change us, mga kapatid. Sabi pa po rito, there is a great separation and cleansing of God's people. Yan po yung mababasa natin sa Zechariah 13, 8-9. There are three groups of people na kung saan ay nabanggit po dyan sa ating babasahin. The faithful, the hypocrites, and the pagans. So right now in the church, there are faithful and there are hypocrites. And there are pagans that when His church will be purified, mga kapatid, God will call them in the fold. So two groups, the hypocrites and the pagans, will be separated and die. The third group, the faithful, will pass through the fire of trial to be purified like gold. Kaya mga kapatid, yung talagang tapat ay makakaranas po ng trial. Kaya wag po tayo magulumihanan kung darating man po ang mga malalaking trial sa ating mga buhay. God's purpose is, they will call on His name and I will answer them. I will say, this is my people. Yan po mga kapatid ang purpose na bakit pinahintulutan po ng Panginoon ang trial. Now when trial comes, what will you do? You call on the name of the Lord because He is alone can answer your longings for strength na nais ng Panginoon na tayo'y tatawag lamang sa Kanya at not believing on any human. As what Isaiah chapter 2 verse 22 says, that cease ye from men whose breath is in his nostril. Yun po mga kapatid, na magtiwala lamang po tayo sa Diyos na darating po yung mga pagsubok sa ating mga buhay, ngunit ang katiyakan po ay nasa Diyos. The completion of the work of the gospel. And these are actually presented in the related parables na nabanggit po sa banal na kasulatan. The wheat and tares that are commingled together. Kaya kailangan po ng Panginoon ng purification. So God will take the tares and what was left is God's servant. The good fish and the bad fish. This will not be together serving the Lord in the last days. So there will be a purification. Kaya mga kapatid, yung on that day, na kung magkaroon na po ng house of David, then the fountain for sin and uncleanness will be open. And the garments of righteousness will clothe these people na wala na pong sinners among them. Wala na pong mangkasalanan. Sa ngayon po mga kapatid, we are struggling. That among us, there might be Achan in the camp. That's why God will fight for you. Ang ating lesson for this week, mga kapatid, ay nakapagaganda din. Ano? That there is an enemy within the camp. Nasa loob po ng kampo, nandyan po yung kaaway. Kaya we need to be aware that we may not be swayed and deceived. Meaning, mga kapatid, God's cleansing begins within the church before extending to the world. Kaya tunay mga kapatid, ng mensahe ng Shepherd's Rod is actually true because it actually opens the way where God's people will realize that they need God. Kailangan natin ng Panginoon mga kapatid. Huwag po tayo magtiwala sa ating makakaya. Tama po mga kapatid, mayroon tayong kakayanan. Yes. You have your own desire. You have your own decision. But the question is that sanctified? Is that acceptable? The only thing that we can be accepted is when Christ is within us. Yan po yung Christ, our righteousness. Kaya in-emphasize po natin yan. Now once we cannot understand that one mga kapatid, ay ang atin pong pagkilala sa tunay na mensahe
ay kulang. Because we need to understand the old truths and we understand the new. So these are the things that we need to consider, mga kapatid. The first fruit, Mount Zion Company will be the first to pass through the fountain of cleansing. Yan po ang mababasa po natin dito sa 1 TG 18. Only the faithful will enter the kingdom, mga kapatid. So those who will be prepared for the kingdom are those who have the relationship with God. Kasi kung wala tayong personal na relasyon sa ating Panginoon, mga kapatid, ay sayang lang po yung pag-prophesy natin, ano? Sayang lang pag-sigh and cry natin. Na we sigh and cry na ang ating purpose ay maligtas, pero ang kaligtasan wala doon. Ang kaligtasan po ay nasa kay Kristo. Ang ating pag-sigh and cry is just a result of our relationship with Christ. Ibig sabihin, ang true na sigh and cry is doing the will of Christ, na kung saan yan po ang nag-constrain sa atin to love our neighbor, to love our fellow Seventh-day Adventists. And if we love our fellow Seventh-day Adventists, then we share the message to them because we love them, that we are actually loving them, that they need to accept this message or receive this message na pinahintulutan po ng Panginoon na pinagkaloob sa atin, no? Na kung saan ay nais ng Panginoon na ang tunay lamang na kapayapaan sa ating mga kaisipan ay nasa kay Kristo. Avoid making idols out of people. Huwag po tayong mag-idolize ng person, ano? Na kung saan ay persons may sin. Kung mawala na yung tao na yan, kung mawala na yung ina-idolize natin, paano na po ang ating paninindigan? Okay? So we need to have personal relationship with Jesus. Be a personal follower of Christ. Hindi follower of people. Huwag lang tayong sunod-sunuran. Kung anong sinasabi ng iba, we just follow. No. We need to follow our leader, who is Christ. Na kung saan, if our leaders or those leaders that God has given the authority, we need also to follow them. Yes, of course. Dahil that is actually gospel order. Na kung saan ay we need to respect the leaders, but yet when it is not in a harmony with the will of God, as the truth reveals, mga kapatid, we rather obey God than to serve human. Yan po yung ating, mayroon na po siyang precaution, ano po, na kung saan ay, yes, dapat tayo sumunod. Ngunit mga kapatid, when the Word of God says, and these people will not agree with the truth that God reveals, then we need not just follow, mga kapatid. Allow the Spirit of God to guide us in the ongoing truth. Kaya ang maglilid sa atin, mga kapatid, yung banal na Espiritu. Ask for God's Spirit na ito po ang mag-guide sa atin, na kung saan yun po yung successful life or Christian life. Accept or receive. Ang word kasi na accept, mga kapatid, it seems that it is just a personal, no? Kailangan po tayong tumanggap. Receive. Receive the cleansing of the fountain. And the one that gives us cleansing is no other than the truth, which is in Jesus. So the spiritual work of transformation is not the work of man. It is the work of God in us. Yan pong dapat nating maunawaan. Na kung minsan ay inaangkin natin, ako ito, ako ang gumagawa nito. Kung wala ako, hindi ako maliligtas. Kung hindi ako gagawa nito, hindi ako maliligtas. That is not the way to think about salvation. Our salvation is actually free. Free of charge na ipinagkaloob sa atin. So we need to receive. Open lang, mga kapatid.
You are to open your hand, and that's the power that God will give you. Put on the white garments before the end comes. Ngayon po yung Christ our righteousness. Kaya inutusan po ng Panginoon si Moses to establish or build a sanctuary. Ano pong purpose ng sanctuary? The purpose of sanctuary is actually that God may dwell amidst them. Kaya nais ng Panginoon, mga kapatid, na siya po ay mag-dwell sa ating mga puso at isipan. Kaya nga po, sa pamagitan po ng kanyang salita, ay nais niya na tayo magtatapat. Ang ating pagtatapat, mga kapatid, yan po ang magdudulot sa atin ng kapayapaan sa ating mga isipan. Naiwasan ang paggawa ng mga Diyos-Diyusan sa mga tao. Maging personal na tagasunod ni Kristo. Hindi ni Pablo, hindi ni Apolos, hindi ni Cephas, kundi tagasunod ni Kristo, mga kapatid. May isa lamang tayong leader, mga kapatid ng Panginoon. Hayaan ang Espiritu ng Diyos na gabayan tayo sa patuloy na katotohanan na tayo lalago. Kaya nga po, we are actually endeavoring to translate and to make it possible that the Word of God will be understood and will reach other people. Kaya nag-start din po kami ng tithe and translation. Actually, it would be a blessings to God's people in these last days na mayroon pong mga kaparaanan na magawa ang gawain ng Panginoon. Now we need just time and effort, mga kapatid. So what is the call? Now is the time to put on the white armor. Ang tanong, kaya po ba natin? So, ang kakayanan po, yes, ang tao po magsasabi, kaya ko yan. Pero mga kakapatid, yes, kaya mo. Pero is it enough? Okay? So, ang sentro po talaga dito, maituon natin ang kapangyarihan na manggaling sa Diyos kay Kristo. Christ our righteousness, that we are lifting up His name in our lives, not our own. Hindi tayo na sabihin mo, ako to, ako. Lagi tayong ako. Pero mga kapatid, yes, you have a part, pero mga kapatid, ang part natin, bukas. Pagbukas. Ang pagbukas po ng puso, katulad po ng pagkatok, mga kapatid, ni Kristo sa ating mga puso, ay sa pamagitan po yan actually ng salita din ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan at dalawang sulab na yan po ay talagang penetrating even to the deepest of our personality or our person. So the question is not, are they? Minsan mga kapatid, tanong tayo sila ba'y ganito? Kung hindi sila ganon, anong gagawin mo? You will separate yourself? Or tanungin natin yung sarili, am I? Ako ba'y nabago na? Ako ba ay sapat at tapat sa Panginoon? Hindi yung magtanong ka, kaya sila kaya'y ganito? Sila kaya'y ganyan? Kung hindi sila maganito, hindi rin ako maganyan. Oh. So there will be a separation na mangyayari po sa bayan ng Diyos. So the time of cleansing has come. Let us choose to submit to the fountain of Christ's cleansing. Okay. Yung choose dito, mga kapatid, this is a personal decision. You have given the free will to submit to the Lord. Kung hindi ka mag-submit, mga kapatid, submission is necessary. Why? Because we are nothing. Kung nga, mga kapatid, kung hindi natin kinilala na wala tayo, then we cannot submit. Because if we say, kaya ko to, kaya ko yan, hindi mo na kailangan ng Diyos kung kaya mo. Ang sabihin po natin, we need to acknowledge that we are nothing. And so, am I capable of? Panginoon, hindi po ako capable. Hindi po ako, wala po akong lakas. Kaya kailangan kita sa ating buhay, sa aking buhay.
So let us choose to submit to the fountain of Christ cleansing. Na kung saan ay ang panawagan para sa atin sa gabing ito. Ngayon na ang oras upang isuot ang puting damit. Ngayon na ang panahon upang bilhin ang bukid na may malaking kayamanan at ang perlas na may malaking halaga. Yan pumabasa natin sa 1 TG 18:20.3. Kaya ang panawagan, ang apela po natin, ang tanong ay hindi sila ba, kundi ako ba? Ako ba'y handa na? Ang panahon ng paglilinis ay dumating na. Piliin nating ilalim sa bukal ng paglilinis ni Kristo. Na kung saan ito po ang nais ng Panginoon na ipanalangin natin. Na magpasalamat tayo sa Diyos for His guidance, for His protection against temptation. Dahil hindi natin kaya, mga kapatid, ang mga temptasyon. Ask for the cleansing of the heart and removal of all idols from our lives. Yan po yung dapat ilingin natin sa Panginoon. Pray for complete trust in the Spirit of truth. Yan po, mga kapatid, ang aking huling bahagi po rito na idalangin natin personal. Magkaroon po tayo ng personal na kaugnayan sa ating Panginoon, and then it will be done according to His will. May God bless us tonight. God bless you all. Amen. Amen. Baka may mga prayer request po kayo, paki-chat na lang po sa ating text. And may I request Brother Charlie Rosales po for closing prayer. Dito ba si Brother Charlie? Hello po. Brother Charlie? Kung wala po si Brother Charlie, Brother Billmore Pidakan, pwede po ba kayo mag-closing prayer? Hello, Sanilay. Pwede bang mag-reflection ba ito, So po, Brother Billmore, Brother Charlie Rosales, baka sino pong available? Sige po. Recording in progress. Request yan, Brother Marshall. Prayer request. Tingnan yung Baka may mga prayer request po kayo. Hindi prayer request. Pwede bang anong tawag nito? And closing prayer by Brother Charlie Rosales. Hello po? Okay, nawawala po kayo, Brother Marshall. Okay, Okay na? ano pong concern ninyo, Brother Marshall? Wala, gusto kong kasi yung mga ewan ko kung reflection ito, gusto ko lang magsabi ng doon sa kagandahan ng mga napapakinggan ko sa katotohanan na binibigay mo, pero yung ang nagiging problema kasi stress ako dito sa sa purification na ito, na lalong na i-share ko, pero napapansin ko naman na yun nga ang ang problema sa sa halimbawa sa simbahan ay ang i-share ko ay purification ang kailangan sa simbahan, pero nagiging kabaligtaran. Oo nga, may sa
pananampalataya dito sa mga katotohanan ay malaki ang pinagbago, pero ang problema at saka yung stress na mahirap talaga na hindi ko alam kung anong gagawin ko kahit sa pakikisama sa inyong mga Davidians. Kaya ako, yun nga ang kasi kung lalapit ako sa inyo, ay baka makita nyo yung karumi at saka sa simbahan. Hindi ko alam ang gagawin ko kung lalapit ako sa kanila na alam nila yung mga sinasabi ko, mga sinishare ko ay tungkol sa purification, pero lalong napapansin ko na mapansin nila yung karumihan ko, kaguluhan ko, pagiging maka-prejudice, makasarili. Yung ng katotohanan ay na alam ko na yung mga lesson mo tungkol sa ang problema kasi nagiging kabaligtaran eh. May lalong kasing nagiging makasalanan ang tuloy ang tingin ko sa akin at saka yung mga napapansin nila sa akin. Kasi purification nga ang sinishare ko, pero yung naman parang history at saka hindi lang history hanggang sa ngayon ay kahit sa account ko nga o sa pag-share ko hindi maayos at saka hindi maraming kaguluhan at saka karumihan na sa inyo at saka lalo sa kanila ay mapansin nila paano ka sasabihin purification ay naintindihan na Brother Marshall, pag-usapan natin yan on the other time. At mag-close muna tayo, Brother Marshall. Okay lang? Okay lang po. Okay. Okay, ganun po talaga. The more we identify ourselves that nothing, then we need Jesus. We need God in our lives. Ayan lang po yung natin peace of mind nasa kay Kristo. So sa ating pong pagtakip po pagtapos po ng ating worship ngayong gabi, I need thee every hour. Yun po yung kantahin natin. Brother Marshall, okay lang po? Okay. Kantahin po natin yung I need thee every hour.
Amen. Okay, tayo po'y manalangin. Okay, tayo manalangin mga kapatid. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa habag at pag-ibig mo sa amin. Bagamat kami po ay makasalanan sa iyong harapan, pero ikaw ay nanatiling gumagabay, nagbantay at nag-ingat sa amin hanggang sa oras na ito. Panginoon, salamat sa mga mensahe na aming napakinggan ngayon. Tulungan mo kami na makatayo at sa kabuhay ang mga katotohanan na aming narinig at natutunan, dahil di namin kayang tumayo, O Diyos, kung wala ang gabay ng banal na Espiritu, O Diyos. Maging self-righteous ang lahat, kaya sa iyo namin ibinabalik ang lahat at ang papurihan, lalo na sa oras na ito. Merong mga pangyayari, O Diyos, merong bagyo na apektado ang aming mga kapatiran, Luzon, Visayas at Mindanao, pero ikaw po ang aming kanlungan dahil walang place of refuge or refuge, Panginoon, kundi sa iyo lamang. Kaya aming ibinalik sa iyo ang lahat, O Diyos, lalo na sa mga kapatiran na affected sa bagyo. Sister B, doon sa Cebu, na kung saan po ay ang baha ay tumaas na po. Tulungan at bantayan mo sila, ilayo mo sa mga kasamaan, bagamat merong mga pangyayari na ipinahintulot mo, Diyos. Pero ang iyong protection at gabay lagi, makapangyarihang kamay, ang aming inaasahang mag-akay, kalong sa amin at sa kanila, sa aming mga kapatid na naapekto o natamaan, nasalanta sa bagyo. Ganun na rin po si Sister Chantal, tulungan mo rin siya, Ama, na manumbalik ang kanyang dating paningin, O Diyos. Pero ikaw ang nakakaalam, O Diyos, nagmamakaawa lang kami sa iyo. Ganon din sa aming kapatid, Brother Marshall, meron po siyang request, anuman ang kanyang hiling, Ama, tulungan mo siya na ang kanyang pamilya, unang-una sa kanyang sarili, makita ang mensahe at katotohanan, ma-apply niya sa kanyang sarili at ma-share niya sa kapwa, ganon din sa kanyang asawa at mga anak, O Diyos. Dahil ang mensahe mo, Panginoon, ay ito'y mensahe upang mapanumbalik ang mga anak doon sa magulang at ang magulang doon sa mga anak. Restore all things. Kaya sa iyo namin ibinibalik ang lahat, Panginoon, at anuman ang mga pangyayari sa mundong ibabaw na ito, tulungan mo kami na aming maisakabuhay ang mga katotohanan at tumayo hanggang sa iyong pagbalik, O Diyos. At patawarin mo kami, Ama, saan man kami nagkasala, hayag man at yayag, lahat na mayroong mga prayer request ngayon, hindi man namin nabanggit, at mga karamdaman, Ama, physical at spiritual, tulungan mo kaming lahat na makarecover kami at mawala ang mga karamdaman, Ama. Patawarin mo kami sa aming kasalanan, hayag at yayag, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let the words of our mouth, meditations of our hearts, be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Okay, thank you po. Okay, God bless you po. Good night sa inyong lahat. Good night. Thank you. Okay, God bless po. Good night. God Bye. bless po sa lahat. God bless. Good evening to all. Okay, good night. Good night.